Bayan, nasa linya po ng ating telepono si Dr. Carlo Quijano, Chief ng Land Geological Survey Division, Mines and Geosciences Bureau. Doc, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Gorisata po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat. Well, Doc, marami pong sinkhole na nadiskubre sa bayan ng San Remigio sa Cebu matapos po yung malakas na lindol noong September 30. Meron po bang kaugnayan ito sa nangyaring 6.9 na lindol? May kaugnayan po yan, pero bago pa man ho nagkaroon ng lindol, may mga areas na po sa Cebu na nagkakaroon po ng may sinkhole na po. Ang sinkhole po kasi ay karaniwan na bubuo sa tinatawag nating batong limestone. Ang limestone ho, kung gusto niyong ma-imagine po siya, ay dati po siyang, karaniwan, dati pong coral reefs, tapos ito po yung na-expose sa surface at ito po yung naging limestone. So itong mga klaseng bato ay maaaring unti-unting na di-dissolve po ng tubig ulan. So yun po. Pero yun nga po, nung nagkaroon ng earthquake, lalo pong nakita or lalo pong mas maraming nabuo pong mga sinkholes. So kapag meron tayong mga butas sa ilalim, di ba ho, nadi-dissolve po yung limestone, pagkaroon ng earthquake, bumibigay po yung surface. Kaya po nagkakaroon po ng sinkholes. Well, Doc Quijano, ito po ba may posibilidad na mas lumawak pa yung sinkhole ng mga ito? Opo, kaya ho kailangan importante yung malaman kung saan po mga bitak ho, no? Kasi kung may kuweba tayo sa ilalim, kailangan natin isipin na nagsisimula ho yan ng mga fracture. Tapos doon sa fracture sa surface, papasok ho din yan yung mga tubig nga ulan paloob. So ganoon din ho sa mga sinkhole, pag may mga sa sinkhole ay may associated mga bitak-bitak, no, medyo sa gilid o kaya sa ilalim, ay lalo pa itong maaari lumaki po. Okay. Again, sir, pakipaliwanag nga po uli kung ano yung pinagmumulan nitong sinkhole para maunawaan ng ating mga kababayan. Kasi alam ko lamang po, mayroong tong tubig sa ilalim kaya nagkakaroon ng mga sinkholes. Tama po ba? Ito po ay basically butas na nabubuo dahil sa paglubog ng surface ho, okay? So lumulubog ito dahil yung sa ilalim ay unti-unti po itong natutunaw ng tubig ulan. Ang tubig ulan po ay sinasabi nating slightly acidic. Ang limestone ho na bato na karaniwang nag-ohos itong mga sinkhole ay siya ay very prone ho sa mga pagtunaw ho dahil sa pag-react ho niya sa tubig ulan. So pag lumalaki po ang underground space o tinatawag nating mga kuweba at hindi na kinaya ng lupa sa ibabaw ang bigat, okay? Dahil sa siyempre pag naglalagay tayo mga load o kaya may mahina na talaga, manipis na po yung lupa sa ibabaw, nagaganap ang pagguho kaya nagkakaroon po tayo ng sinkhole. Okay, ito pong pinapakita namin sa monitor ay kuha po ng PTV News sa Cebu kung saan meron na nga pong sinkhole. Ito po ba'y nagdadala ng panganib sa mga residential area sa kapaligiran nito? Opo, kailangan natin pong iwasan yung mga sinkholes. At saka kaya nga importante rin magkaroon tayo ng mga survey, natawag po yun ng geophysics and geophysical survey para malaman po natin mga butas sa sa ilalim po. Kaya dapat iwasan po natin itong mga ito. Okay, ano po yung unang senyales, sir? Halimbawa, ang isang residente nakakita ng abnormalidad sa dating flat na land naman o lupain. Ano po yung senyales na yun ay magkakaroon ng sinkhole? Unang-una kung bakit may sinkhole, siyempre, sabi ko nga po, karaniwan kung bato ay tinatawag nating limestone. Yun po yung mga produkto na ginagamit sa simento para kayo magkaroon ng idea po. Tapos kung napapansin po natin po, kung tag-ulan, tapos yung mga areas may parang panded o may mga tubig, yun yung mga sinkhole depression na maaari may sinkhole. Pangalawa po, pag tinitingnan natin may mga bitak-bitak, tapos nagkakaroon mga bitak, tapos unti-unting pansinin natin na parang bumaba yung lupa, isang yung indication na may kuweba sa ilalim at maaari po ito maging sinkhole. Yun po yung mga karaniwan na mga senyalis po. Ano pong protocol sa Mines and Geosciences Bureau kapag may na-report pong ganito? Unang-una pinag-aaralan na importante kasi hanggang saan po yung mga kuweba o kaya mabutas po sa ilalim. Pangalawa naman po, nagkakaroon tayo ng, siyempre ng mapa. Yung mga mapa doon, ini-indicate kung saan hindi dapat magtayo. At pangatlo naman siyempre
kapag malaki mga infrastruktura, ang isa sa mga ginagawa ho ng mga engineers ay grout. Kumbaga, tinatabunan po nila o nilalagyan nila na parang laman po yung loob para hindi ito bumigay. So yung tinatawag po nating grouting po. Okay. Well, sir, meron din daw pong nadiskubring liquefaction sa may Cebu. Ano po ba ito? At ano po yung panganib na pwedeng idulot nito? Well, actually, yan sa mandato po ng mga FIVOLs, ngunit po ang liquefaction ay karaniwang nangyayari kapag nagkakaroon nga po ng lindol, lalo na kung malakas po ito. So kung alam po natin sa ilalim may tubig, yung groundwater lalo na kung ang groundwater ay napaka-shallow po. So kapag ito ay niyanig na malakas na lindol ang isang lugar, yung mga sediments mga particles sa ilalim siyempre nagbabanggaan, in the process na-squeeze out po yung tubig sa ilalim kaya naliliquefy po yung ibabaw. Bilang panghuli, Doc, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan sa Cebu, kung halimbawang sila may nakapansin na posibilidad na sinkhole sa kanilang area? Kung may napansin ho kayo mga sinkhole sa area pakireport po sa Mines and Geosciences Bureau. Meron ho tayong opisina rin po sa regional office po sa Cebu po, sa Mandaue po. Kaya importante ho na magtulungan tayo o mag-collaborate para mamapa lahat po natin mga sinkholes para ho sa safety ng ating kababayan. Well, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Dr. Carlo Quiaño, Chief ng Land Geological Survey Division ng Mines and Geosciences Bureau.